May tanong lang po ako, Brad Eli. May nakasulat po ba sa Biblia kung may pinagmulan po ang Diyos or kung paano po siya nag-exist? Kasi po, hindi naman po siguro pwede na may lumalang po sa kanya kasi po, siya po ang pinakadakila sa lahat at pinakamakapangyarihan sa lahat. At di rin naman po siguro pwede na bigla na lang po siya nag-exist ng walang dahilan. Yun po, Brad Eli. Alam mo kapatid, merong bagay na hindi natin kayang isipin. Hindi abot ng ating kaisipan. At yun mapapatunayan ng Diyos yun eh. 55 ng Isayas, ang sabi ganito sa 8. Sapagkat ang aking mga pag-iisip ay hindi ninyo mga pag-iisip, o ang inyong mga lakad ay aking mga lakad, sabi ng Panginoon. Sapagkat kung paanong ang mga langit ay lalong mataas kaysa lupa, gayon ang aking mga lakad ay lalong mataas kaysa inyong mga lakad, at ang aking mga pag-iisip kaysa inyong mga pag-iisip. For as the heavens is higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Siguro marirealize mo ngayon na hindi kaya ng isip ng tao na isipin kung saan nag-umpisa ang Diyos. Hindi kaya ng isip natin yun. Kaya bawal yung isipin ng Biblia. Nandun sa 12:3 ng Roma. Sapagkat sinasabi ko, sa pamamagitan ng biyaya na sa akin ay ibinigay, sa bawat tao sa inyo, na huwag mag-isip sa kanyang sarili ng totoong matayog kaysa nararapat niyang isipin, kundi mag-isip na may kahinahunan ayon sa kasukatan ng pananampalataya na ibinahagi ng Diyos sa bawat isa. If you are going to study to be a doctor, alam mo kapatid na JB, makikita mo yung wonderful function of the mind. Makikita mo yung mga capacities and limits of a person's mind and thinking. Mapapatunayan mo kung gaano katotoo itong sinasabi ng Biblia na ayaw ng Diyos mag-isip tayo ng totoong matayog. Kaya nga mayroong mga tao nasisira ang isip No? The human mind has its limits, its weaknesses. The human mind may not support something more than it was destined to support. That's why the evidence that the human mind is a limited mind with weaknesses are those people who after thinking so much have lost their minds, have lost their wisdom. Tama-tama ang sabi ng Biblia, huwag kang mag-iisip ng totoong matayog, higit kaysa nararapat mong isipin, kasi masisira ulo mo. Ano ibig kong sabihin? Sabi ng Diyos, kung paanong ang langit mataas sa lupa, gayon ang aking isip. Alam mo naman yung langit na tinutukoy, yung the outreach or the stretch of the universe. Sa Biblia, ang langit, yung space. Ang tinatawag na langit, yung space that God created. Nandun yan sa book of Genesis. Basahin natin ang Kapitulo 1, versikulo 6. At sinabi ng Diyos, magkaroon ng isang kalawakan sa gitna ng tubig, at mahiwalay ang tubig sa kapwa tubig. At ginawa ng Diyos ang kalawakan, at inihiwalay ang tubig na nasa ilalim ng kalawakan, sa tubig na nasa itaas ng kalawakan, at nagkagayon. At tinawag ng Diyos ang kalawakan na langit, at nagkahapon at nagkaumaga ang ikalawang araw. Yung kalawakan, yung space, tinawag niyang langit. Sabi ng Diyos sa Biblia, yung langit mas mataas kaysa sa lupa yon. Actually, ang mararating mo lang, hindi ka nga makakarating ng malayo You will die. Miski yung isip ng tao ngayon, combined, the thinking and the brains of all human beings alive, from time immemorial to our times. Pag samasamahin mo na lahat ng isip ng tao, wala pang tao na nagtangka na makuha yung limits ng langit, no? But there's certainly an end of what we call the universe. Meron sukat yan Ayon sa Biblia, may sukat yan. Sinasabi yan doon sa aklat ng Job. Ang sabi doon sa Job 38:4. Saan ka nandoon ang ilagay ko ang mga patibayan ng lupa? Ipahayag mo kung mayroon kang unawa. Sinong naglagay ng mga sukat niyaon kung iyong nalalaman? O sinong nagunat ng panukat diyan? Alam mo, may sukat yan kapatid, The distance of the earth from the sun, may sukat yan A little closer, we will burn. A little further,
we will freeze. We are exactly at the spot wherein life can be cradled in this planet. If you are going to live in Pluto, you will not live as a human being. If you are going to live in Mercury, which is very close to the sun, you will burn. We are at the exact point. And the planet Earth, the ratio of finding a planet like Earth in the entire universe is, eto, pakibasa mo kapatid na Daniel. Design Evidences in the Cosmos, 1998, by Dr. U. Ross. Table 3, an estimate of the probability for attaining the necessary parameters for life support. Dependency factors estimate 100 billion. Longevity requirement estimate 0.00001. Maximum possible number of planets in universe approximately 10 to the 22nd power. Much less than one chance in 100,000 trillion exists that even one such planet would occur anywhere in the universe. Tingnan mo itong pagkakaano ng science na ito, no? Less than one chance in 100,000 trillion exists that even one such planet like the Earth would occur anywhere in the universe. Kaya walang kapareho ang planet Earth sa 100,000 trillion planets in the universe. Napaka-unique ng Earth. At ayon sa Biblia, talagang unique ang Earth kasi diyan itinakda ng Diyos mabuhay ang tao, no? Ngayon, yun ngang trillion na yun, mahirap na isipin yun eh. Yung halimbawa, naglalakbay ka at the speed of light which is 186,000 miles per second. Yun lang hindi mo nga alam kung paano mo kukwentahin yun eh, yung speed of light na yun eh. And traveling in the speed of light, makakarating ka doon sa nakita ng Hubble Space Telescope, 13.7 billion light years away. Yun nga, hindi mo na nga maisip yun eh. Mahirap na isipin yung gaano kalayo yun eh. Diyan mo ha? Napakalayo na no, na imposible nang marating ng tao. Eh ngayon, yung isip ng Diyos mas mataas pa raw doon sa pinakamataas na yun na langit eh. Paano mo ngayon iisipin yun kung paano nag-umpisa ang Diyos? Ano? At alam mo kapatid, kung Biblia ang pagbabatayan natin, ang Diyos ay may pahayag na sa Biblia nang si Moises ay turuan niya sa 92 ng awit ganito. Bago nalabas ang mga bundok o bago mo nilikha ang lupa at ang sanlibutan, mula nga nang walang pasimula hanggang sa walang hanggan, ikaw ang Diyos. Ang sabi sa English, from everlasting to everlasting thou art God. Ang kanyang kalagayan is from everlasting to everlasting. Ngayon, kaya sinasabing from everlasting to everlasting, merong spiritual truth na dapat tayong maintindihan dyan, kapatid na JB, ano? Yung sa Santiago 1.17, ang sabi doon, Ang bawat mabuting kaloob at ang bawat sakdal na kaloob ay pawang buhat sa itaas, na bumababa mula sa ama ng mga ilaw, na sa kanya'y walang pagbabago, ni kahit anino man ng pag-iiba. ang Diyos eh hindi nagbabago, walang pagbabago. Ang ginagamit na salita doon sa original Greek na Biblia, in Him there is no paralaje. Ang paralaje, ang kahulugan niyan, transmutation, kapatid, ano? Ang transmutation occurs in almost every living entity. Nagkakaroon ng transmutation. Halimbawa, sa tao, kaya hindi nga tayo magkakapareho ng balat kasi nagkaroon ng transmutation. Yung paralaje. Halimbawa, sa mga halaman, no? Nagkaroon na ng mga hybrid kasi nagkakaroon ng transmutation. Lahat ng living entity nag-undergo ng transmutation. Mga bakterya nga ngayon natatakot na mga doktor eh. Kasi nagkakaroon ng transmutation. Hindi na sila mapatay ng isang antibiotic eh. Kaya nagkaroon ng first generation, second generation, third generation, fourth generation. Ngayon meron ng fifth generation antibiotic. Ang ikinatatakot ng doktor ngayon, pati sa fifth generation antibiotic, hindi na nila mapatay yung ibang mga bakterya ng ibang sakit. Bakit? Kasi dahil sa transmutation. No? Ngayon, ang ibig ko sabihin, lahat ng nabubuhay may transmutation. Yun ang nagdidikta ng pagkakaiba. Kung bakit yung nanay yung kanununuan mo hindi naman negra, ba't ikaw nagkaroon ngayon ng meron kang anak na maitim, no? O kaya, yung kanununuan mo naman negro, bakit ngayon maputi na yung apo? Kasi ayon sa siyensya, noticeable changes in the characteristics, physical characteristics of a man may occur in 1,000-year period. Sa loob ng 1,000 taon, pwedeng magkaroon ng malaking pagkakaiba from the parent to the offspring after 1,000 years.
Ang Diyos lang ang walang transmutation. Hindi nag-iiba. He will not improve. He will not decrease. Ayon sa information na nasa Biblia, there is no paralogy in Him. And that is an inspired word written by James through the guidance of the Holy Spirit. Tama si James kasi si Moises ganun din ang sabi. From everlasting to everlasting, thou art God. But naintindihan ni Moises yun. Kasi nung tanungin ni Moises sa Diyos, sino ka ba? Ano sasabihin ko sa mga Israelita kung sino ka? Sabihin mo sa kanila, I am that I am. It speaks of His quality as a God, who He was then, He is that now, and He will be that forever. I am that I am. What I was then, I am now, and I will be tomorrow. Like that. There is no transmutation in God. To think na siya parang nag-improve, kagaya ng sinasabi ng Mormons, na siya raw para lang, kagaya natin, na taong maliit na bata, lumaki, nag-improve hanggang naging Diyos. Aral ng Mormons yan, baka hindi nyo alam. Basahin nga natin yung aral ng Mormons, kapatid na Daniel. Ito po ang sinasabi ng Apostle Orson Hyde ng Mormon Church. Tawag nila, remember that God, our Heavenly Father, was perhaps once a child and mortal like we ourselves and rose step by step in the scale of progress. In the school of advancement, has moved forward and overcome until He has arrived at the point where He now is. It contradicts the inspired book, the revelation that is in the Bible, that God has no paralogy. He will stay like Himself forever and ever. From everlasting to everlasting, thou art God, sabi ni Moises. So there is no improvement, there is no decrease of whatever He has. He was Himself, I am that I am, mula nang umpisa hanggang ngayon, hanggang sa walang hanggan, ganun na siya. And to think kung saan siya nag-umpisa, kung sakaling may umpisa siya, will make you lose your mind, kapatid. Kaya hindi ako nag-a-attempt na isipin yon. Ang iniisip ko kung ano yung nasa Biblia. Sabi sa Biblia, He is God from everlasting to everlasting. He is Himself from everlasting to everlasting. He do not change. Sapat na sa akin yon. If He will reveal to me something in the future, o pag nakita na kami, kung makikita ko siya, I will very much appreciate it. Pero alam mo kapatid, I am content of knowing that the Creator is a perfect being. Sapat na sa akin yon. Siya mabait, mapagmahal na ama, mapagpatawad, caring Father, a Father that understands the frailties or the weaknesses of His children, a Father who always have abundance of mercy and everything that is good. Sapat na sa akin yun. Para lang kapatid, mahal ko nanay ko No? Alam ba, may mahal kang babae, sabi nung isang umiibig na lalaki, hindi ka sa akin mahalaga kung saan ka nagmula. Mahal mo ang isang tao, maging sino man siya, hindi mo na, hoy, bago kita lagawan, kanino ka bang anak? Anak ka ba ni Aling Petra na Mandaraya? Hindi mo nagasabihin yun. Huwag kang mag-isip ng ano paman, mga paliwanag mo'y di na kailangan, at kahit ano pa ang iyong nakaraan, mamahalin kita maging sino ka man. Kung sa tao nagagawa mo yan na huwag ka na mag-imbestiga, yung pa kayang Diyos na makapangyarihan sa lahat, imbestigahan mo kung saan ang galing, sobra ka na. Ganun ang ibig kong sabihin. Naintindihan mo kapatid na JB? Opo, Brad Eli, maliwanag po. Salamat po sa Diyos. Okay, salamat sa Diyos.